Dalawang supot ng papaya. Napakadami. Hello guys, welcome back to Another episode. another episode. So my name is Mami Maureen and I'm with my family. We're going to go in Pangasinan. Okay, we're going to go to Pangasinan. Alam naman natin na ngayon ay mahirap umuwi ng mga provinces. The reason why we're going to Pangasinan dahil meron kaming kailangang puntahan at kailangan naming iuwi yung two boys, Kuya and si Jacob, to stay and have vacation with Lola Mami and Lolo Daddy. Okay, so ngayon medyo nahirapan kami sa pag-apply ng travel pass. So nag-register kami sa spass.com.ph kung babiyahe kayo at makikita nyo doon sa province, isa-search nyo kung saan kayo magta-travel, makikita nyo if they have some restrictions. And unfortunately, doon sa pupuntahan namin sa province namin, sa Mapandan, Pangasinan, ay restricted yung town namin, sa yung hometown namin. So, kailangan namin na magpa-approve for travel. Nung una nag-apply ako, kailangan mag-apply kayo 2 days before your travel kasi the following day ay i-approve yun. So, kung nag-apply kayo today, tomorrow or the other day, i-approve nila yon. And makikita nyo kung cancel or hindi. On a separate video, siguro gagawa ako kung paano ko ginawa yung, kung paano namin ginawa, I don't know, kung paano ko ginawa ang pag-apply ng SPAS. Okay? Kung ano-ano yung mga kailangan na documents na kailangan ng travel. Okay? Sa ngayon, ang documents namin ay, dahil may first dose na kami ni Dad, so okay na yon. Pero kailangan pa namin ng supporting documents kasi kailangan 2 doses, matapos yung 2 doses para dire-diretso na. Okay, so nung una na-cancel yung na-cancel yung travel pass namin dahil lack of, ang sabi doon ay lack of supporting documents or requirements. So merong number doon na nakalagay na kailangan mong tawagan kung kulang ka sa mga requirements para malaman mo kung ano pa ang kailangan. So, nung tumawag ako, nakausap ko yung nag-handle doon, which is yung LGU doon, at sinabi na kulang yung requirements namin. So, first, hindi kami nag-provide ng swab test. Ano yun dahil ang tawag doon? RT-PCR. RT-PCR. Kasi syempre, medyo magastos yun. 5 kami. So, magkano ang RT-PCR ngayon? RT-PCR sa hospital. Medyo pricey din. 4,000 ang isa. So, times 5, medyo mabigat sa bulsa. Hindi namin afford. Nagsabi ako, ang tagal naming nag-usap, pero mabait po yung LGU. Shout out po, kay Cleo Serami ng Mapandan. Siya po yung nakausap ko. Ang reason namin sa pag-uwi ay, ang sabi niya sa amin ay humanitarian kasi walang mag-aasikaso or walang mag-aalaga sa mga anak ko dahil wala kami ng 5 days sa bahay. So, kawawa naman sila, wala kaming pag-iiwanan dito sa area namin kaya kailangan namin silang iuwi. So, ngayon Friday ngayon, babalik din kami ng Bulacan by Sunday. Ihahatid lang namin sila. We'll spend our time there on Saturday and Sunday we will go back ulit dito. Ang reason kaya kami inallow na pumunta doon. So, una tinanong kung meron bang mga symptoms ang mga bata or meron kaming symptoms. Ang sinabi ko ay we are actually quarantining ourselves kasi meron nga kaming pupuntahan na event that is FSY sa church and importante na i-quarantine din namin yung sarili namin. So, hindi kami talaga lumalabas dito sa bahay.
Only yung asawa ko kasi meron siyang work. Pero secure naman siya. So we can say na we are clear from COVID dahil hindi kami lumalabas. Especially kids, talagang strict kami na hindi sila palalabasin. Ngayon, so tinanong kami kung may symptoms ba kami or may symptoms yung mga bata, and of course, wala silang symptoms. Very, very healthy sila. So far, nung nag-start ang quarantine, hindi talaga sila nagkasakit. Wala silang sipon or lagnat, di sila nagkasakit. And mas naging healthy sila nung nag-start itong pandemic na to. And super ingat din talaga kami. Ayun. So, ayun guys. So, yun ang mga step na ginawa namin. Tapos, in-explain ko sa kanya yung reason ng pag-uwi namin kasi na-cancelled nga, na-decline yung application ko for travel. Sorry, madilim. Ayan. So, madilim yung camera dahil gabi na po yung biyahe namin ngayon. Update ko lang kayo. So, ayun na nga siya. Naintindihan naman nung kausap ko at napakabait nila, very understanding sila, and pinayagan po kami na mag-cross ng border sa approved po yung espas namin. The reason is humanitarian. Ayun siya. Kaya kami ay uuwi ngayong gabi. Okay, then ipapakita ko sa inyo yung mga happenings namin dun sa probinsya. So magpapakabuhay probinsya po kami for a few days. Few days, isang araw at kalahati lang. Pero yung dalawang boys ko ay may iwan doon for 2 weeks. See you tomorrow! Good morning, everyone! Ngayon, titignan natin yung naalaga ang lupa ng daddy ko. Sinamahan ko siya dito sa isang barangay. Then, balik na rin isang barangay at kukuha siya ng mga bunga ng balik na rin ko yung camera. Ayan, di ba? Ang ganda sa probinsya. Ito yung gate. Itong lupang ito ay lupa ng tita ko. May mga bunga ng suha. Mga kalamansi. Ayan o. Ang daming bunga ng kalamansi. Dragon fruit. Daming dragon fruit. Ang daming bunga. Yung dragon fruit ko sa bahay, hindi man lang magbulaklak. Yan, daming kalamansi, guys. Meron din kakao. Ang daming kalamansi, promise. Oh, wow! Ang daming bunga ng kalamansi. Ayan, oh. Tapos, mangga. At ang papaya. Zoom in natin. Daming bunga ng papaya. Papaya. Ayan.
Medyo maputik lang dito kasi tag-ulan na. Umuulan. O, ito natumba na, o. Natumba na siya, pero meron pa rin siyang malalaking bunga. Ayan, o. Lalaking bunga pa rin. O. So, ang gagawin ng tatay ko dito ay yung iba, iuwi sa bahay, yung iba, ibibenta niya sa palengke. Pasensya na po kayo sa itsura ko kasi gigising ko lang. Sinamahan ko siya dito. Masarap ang buhay probinsya. Naman ay kukuha tayo ng kalamansi. Calamansi is rich in vitamin C. Uminom ka lagi ng ganito. Dalawang supot ng papaya. Napakadami. Babalik na tayo. Oh. Ipibenta na natin yan sa palengke. Bye-bye! Don't forget to click the notification bell, subscribe, like, and share. Bye-bye!